Si Nefertari Lily nga ba ang bumuo sa Amazon Lily? Ang title nga ng chapter 1156 sa manga Idols. Mataas nga ang tsansa na hinango ni Oda itong title na to obviously sa literal na mga idols in real life. Kumbaga similar sa mga K-pop. Ang description nga ng idol sa Google itong a person who is greatly admired or an object of worship. Dahil nga sa alam naman nating likas sa mga kababaihan ng Kuja Pirates yung kagandahan sa physical nilang kaanyuan, it makes sense lang na tawagin silang idols. Kita naman natin na literal silang ina-admire ng lahat. Base na nga rin kay Boa Hancock yung strength daw is equivalent sa beauty sa Amazon Lily. Meaning para sa mga babae ng Amazon Lily, yung strength is synonym sa beauty. Ngayon nabanggit nga ng narrator sa latest chapter na kung sila Roger, Garp at Sebek daw mga sikat na pirata sa mundo during sa era nila. Le-level nga daw sa kasikatan na to itong Kuja Pirates. Yes guys, ganito daw kasikat itong grupo na to. Nakikita nga daw sila ng mga tao as idols. In fact yung mga wanted posters daw nila binibenta sa matataas na halaga. Ngayon kung inaakala nyo na sa old era lang sikat itong Kuja Pirates o noon lang sila tinitignan as idols nagkakamali kayo. Dahil up to now nga ganitong level pa rin yung paghanga sa kanila ng mga tao. Ang ebidensya nga natin dito itong cover story ng chapter 966. Kung mapapansin nyo guys nagpapagupit nga ng buhok nung time na to si Charlotte Lola sa isang salon. At kung mapapansin nyo meron nga siyang hawak na isang magazine kung saan yung cover neto mismong si Boa Hancock. So the fact nga na sa salon nagmula itong magazine na to na merong cover ni Hancock, ito nga ang magpapatunay na up to this date sikat pa rin talaga itong mga kababaihan ng Amazon Lily sa mundo ng pagpapaganda. Ngayon mapunta na nga tayo sa nagdaang empress na itong Amazon Lily. Unahin na natin syempre yung pinakamatanda. What I mean sa pinakamatanda way back 900 to 800 years ago pa. In chapter 1084 nga inintroduce sa atin ni King Cobra na yung reyna daw ng Alabasta during Void Century itong si Nefertari Lily. So maraming ang nagsasabi na dahil sa pangalan na Lily possible daw na itong si Nefertari Lily mismo ang nag-create ng Amazon Lily, which is I agree. Dahil kung babalikan nga natin yung chapter 1084 nabanggit ni King Cobra na pagtapos daw pumunta ni Nefertari Lily sa Merijoa at tumanggi ito na manirahan sa Merijoa para sumali sa 20 Kingdoms na tumalo kay Joy Boy, bigla na nga lang daw naglaho na parang bula itong si Lily. Bali sa tingin ko nga possible na hindi umuwi itong si Nefertari Lily sa Alabasta. Bagkos pumunta ito sa ibang isla na posibleng isolated sa lahat, which is yung later on na makikilala natin bilang Amazon Lily. Ang rason nga dito dahil sa alam mismo ni Nefertari Lily na kung uuwi siya sa Alabasta sisirain lang ni Im-sama itong hometown niya. Kumbaga nakita naman natin yung ginawa ni Imu sa Lulusha Kingdom, 'di ba? Binura nga niya ito. Sa tingin ko nga ito yung nasa isip ni Nefertari Lily. Kung uuwi siya madadamay niya yung mga tao sa Alabasta. Kaya naman instead nga na umuwi pumunta siya sa isang tagong isla na hindi madaling matunton. Possible nga na nakakita siya ng isla sa Calm Belt. Ito nga yung Amazon Lily. Bali ano ba ang pwedeng magkonekta sa Amazon Lily at Alabasta para mapatunayan nating si Nefertari Lily nga ang nag-create ng isla na to. Alam naman natin na yung number 1 na hayop na wini-worship ng Amazon Lily yung snake o ahas. Kitang-kita naman yan sa design ng isla nila. Even yung mga empress nga dito may mga alagang ahas. In fact pati nga itong design ng barko nila merong ahas. So lingid nga sa kaalaman natin na yung Alabasta heavily inspired sa bansang Egypt. Nireveal nga rin yan ni Oda in SBS Volume 17.
2019. Kita naman sa structures, buildings at even kasuotan ng mga tao dito talagang inspired itong bansa na to sa Egypt. Ngayon sa bansang Egypt nga yung ahas ginagamit rin nila as symbolism sa mga gamit nila. Makikita nga natin yan sa mga ulo nila. Similar sa Amazon lily kung paano nila wini-worship ang mga ahas. Bukod pa dyan ito nga rin pangalan ni King Cobra literal na galing sa isang ahas, cobra. So may connection nga itong alabasta sa mga ahas. Ahas na may connection rin itong Amazon lily. Ngayon mapunta naman tayo sa mahiwagang sakit ng mga empress sa Amazon lily na love sickness. Sa tingin ko nga ang nagpaumpisa mismo ng sakit na to itong si Nefertari Lily. Yes guys, ang tingin ko ngang lalaki na in love itong si Lily kay Joy Boy mismo. Paano? So ipaliwanag natin. Alam naman nating lahat na ang makabagong Joy Boy ngayon ito nang si Luffy. Currently nga in love sa kanya ang empress ng Amazon lily na si Boa Hancock. Bago nga si Luffy sa era naman nila Garp, ang pinoportray naman na bida obviously na si Goldie Roger. At sino ba ang na-inlove kay Roger? Ni-reveal nga in last chapter na ito pala si Gloriosa, isa ring empress ng Amazon lily nung panahon nila. Ngayon kung itong si Nefertari Lily nga ang kauna-unahang empress ng Amazon lily at na-inlove siya kay Joy Boy, it makes sense lang itong connection na to. Since meron na ngang pattern na nabubuo. Kuya Ineru, kung in love pala si Lily kay Joy Boy noon, bakit siya sumama sa 20 Kingdoms para pabagsakin mismo itong si Joy Boy? Di ba dapat kakampi pa siya dito? Bali ang sagot nga dito makukuha natin kay Gloriosa. Yes, pinoportray nga na in love si Gloriosa kay Roger. Pero bakit sa kalaban siya sumali? Bakit siya umanib sa Rocks Pirates na kalaban mismo ni Roger? Sa palagay ko nga yung maaaring sagot ni Gloriosa sa aksyon niyang to ang pwedeng sagot sa kung bakit rin nagawa ni Nefertari Lily yung pag-anib sa kalaban ni Joy Boy. At dahil nga sa bawal umalis si Lily sa napili niyang isla na Amazon lily, since tinataguan nga niya ang world government, malamang na dito na siya namatay sa isla na to. At dito na nag-umpisa yung tribo ng Kuja. Ang isang ebidensya pa nga na magpapatibay sa theory na talagang si Nefertari Lily nga ang nagpaumpisa at bumuo ng Kuja tribe sa Amazon lily na later on siya ang naging unang empress sa pangalan niya mismo. Ang ibig sabihin nga daw ng Nefertari the most beautiful one. So nagkokonekta nga itong meaning na to sa Kuja tribe na beauty ang pangunahing pagkakakilanlan ng tribo nila. Kilala nga sila sa beauty ng mga empress dito. So in summary nga sa topic natin gaya kay Gloriosa na kumampi sa kalaban ng mahal niya na si Roger, ganito rin yung naging senaryo para kay Nefertari Lily 800 years ago. Kumampi rin siya sa kalaban ng mahal niyang si Joy Boy. Umanib siya sa 20 Kingdoms na tumalo mismo kay Joy Boy. At dahil nga sa napagtanto niya later on nung namatay na si Joy Boy yung naging kamalian niya sa aksyon niyang to, imbis nga na umuwi sa Alabasta, in-isolate niya yung sarili niya. At later on, napadpad siya sa isang isla sa Calm Belt kung saan dito siya nagtayo ng bagong nasyon. Nasyon na later on, ipinangalan sa kanya na Amazon Lily. At dahil nga sa karanasan niya related sa mga lalaki gaya ni Joy Boy, dito nga in-implement ni Lily na bawal umapak ang kalalakihan sa ginawa niyang bagong nasyon na Amazon Lily. Kung saan sinunod naman ito ng mga nagdaang henerasyon ng kababaihan sa isla na to. At up until now ini-implement pa rin itong batas niyang to. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa kakaibang isla ng Amazon Lily. Kung sakaling natripan nyo nga itong topic natin na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button. Since konti na nga lang, malapit na tayong mag 1 million subscribers. So yun lang, peace!